Morning! Wala pa akong lipstick. Baba tayo sa lobby para makakain. Maaga tayo ngayon kasi today yung DMZ tour natin. Which is yung border ng North Korea. Ang kapal ng suot ko ngayon. Lalo na yung sa pants ko. I'm wearing white pants. Ang cute ng lobby nila. So, pwede kayo mag-picture doon. Tapos may mga handbook sila. Pwede nyo gamitin para mag-picture-picture. And then, ito yung kanilang kitchen. As in, super linis dito. Hindi ko lang sure kung nasan yung noodles. Ito yata. Yan. So, ito, free lang siya. May bread din, pero ito na lang sa atin. Sorry. Medyo pause pa ako. Ayan. One day, one person, one cup noodle. Alam mo ba? Alas 6 pa lang. Pero yung pick-up time natin, 7. Person lang naman sa Myeongdong. Kain na lang tayo guys mamaya. Pagdating doon kung saan man tayo pupunta. Good morning! So naglalakad na ako dito along Myeongdong Highway. Hanapin natin yung Myeongdong Exit 5. Kasi doon yung meet up, pick up ng bus. Alone it's Christmas. Nakita ko na yung exit 5. Dito lang pala siya sa may along McDo. Yung McDo dito sa Myeongdong. Grabe, magsa-7 na pero ang dilim pa din dito, no? Whew. Ang saya ko. Ang saya ko lang, sobra. Like, hindi ko ma-explain yung happiness. Oh no! Kasi na siya. Grabe, 5 minutes na lang 7 na tumawag na sa akin yung tourist guide. Tinatanong niya if coming ako. Sabi ko, yes, I'm lost. So, nasa number 4 ako. And the number 3, walang station, exit 5. Ayun pala, sabi niya, yung Myeongdong exit 5 and exit 6. Same lang daw. Eh, doon ko din nakita kanina yung isang bus going to DMZ. Grabe, nagpalakad-lakad pa. Kakaloka. Munti ka na ako mag-Uber na naman. Okay. So, eto na. Ay, kala ko may iwan na ako. Dito na ako sa bus. Nakakaloka. Hindi na lang ako kakatakbo. Basa pa yung hair. Till next year to try and feel the distance we've had. So, nandito kami sa Hongdae. May iba pa kasi ipipick up dito. Tapos, inalaw kami na mag-CR. And now, bibili na din ako ng food. Kasi pa din naman daw kumain. Parang gusto ko itong mais. And then, water. Kuha tayo. Every year, 5 million people visit your country. And welcome that you became one of 5 million. Yeah. So, etong area na to guys, ito daw yung pinakamalapit na part ng North Korea dito sa South Korea. DMZ or Demilitarized Zone is a heavily armed place and strictly limited for the public. Ito yung parang barrier between North Korea and South Korea.
Nung nagkaroon na ng agreement na itigil na yung Korean War, nagkaroon ng exchange of prisoners which is around 12,700 prisoners between North Korea and South Korea. Tapos dito sila dumaan sa bridge na to. Kaya siya tinawag na Freedom Bridge. Sarado na siya, hindi na din pwede makapasok dyan dahil nga North Korea na yung kabilang side. Before, may mga taga North Korea na pumapasok dyan, nakakalusot, tumatakas sila, papasok ng South Korea. Wala silang identity, wala silang birth certificate or even passport, and tinatanggap sila ng gobyerno ng South Korea. Military demarcation line is an abstract line. You don't see any fence, but that's the real border. But only signboard there. Ito yung last part din ng train na nag-ooperate dito. Pero unfortunately, train ay din siyang pasabugan. So, preserve na ng South Korea. Din-display nila dito. So, may souvenir shop din dito. Yung mga DMZ items. More on military merch. Ito yung North Korean money. Yung nadidinig yung music. Yun yung 30 years na song. Itong monument na to para siyang tribute or to give respect para dun sa mga nahiwalay sa pamilya nila. Kasi dati, nung okay pa yung dalawang bansa, allowed pang mag-work at maglabas-pasok yung mga taga South Korea sa North Korea. Ganon din yung taga North Korea to South Korea. And unfortunately, dahil sa disagreement, sa sobrang daming rules na gustong gawin ng North Korea, hindi nag-agree yung South Korean government. Nung tuluyan na silang naghiwalay, hindi na nakabalik sa pamilya nila yung mga trabahador na nasa North Korea, ganun din yung nasa South Korea. Dito nila inaalala yung mga pamilya nila. And yung KBS, very well known siya na broadcast channel. I think that time radio pa yun. Kaya kung makikita nyo dito sa monument na to, parang longingness sa family nila. Yun yung 30 years lost na song na piniplay dito everyday. Nag-run tong program na to ng 4 months. Anawagan yung mga nahiwalay sa pamilya nila para lang ipaalam na, Mapa, buhay pa ako, kamusta kayo dyan? Tapos dinumog tong program na to. Ang ginawa ng North Korea, pinatigil nila. Ito naman yung mga tinatawag na comfort women. Kasi nung panahon ng Hapon, meron silang mga kinikidnap, teenagers, mga Korean to. Tapos sinasakay nila to and then dinadala nila sa mga prisoners, pinaparape nila, pinapahirapan. Karamihan daw sa kanila hindi na nakakabalik ng buhay. And every Wednesday, meron silang demonstration sa Korea. Until now, nananawagan sila sa Japan para humingi ng apology. 7 na lang daw yung natitirang buhay at may edad na mga biktima o yung tinatawag na comfort women. According sa tour guide namin, every Wednesday daw dito sa South Korea may tinatawag silang Wednesday demonstration. Nanawagan yung mga nagpo-protesta sa Japan para humingi sila ng apology sa ginawa nila. Ito yung mga tinatawag na comfort women. Mga biktima ng panghahalay. And karamihan daw sa kanila nagkaroon na ng sakit. 7 na lang daw yung natitira sa mga biktima na buhay. The rest, patay na daw. Itong mga ribbon na nakikita nyo, nanawagan sila ng peace and unity between North Korea and South Korea. And ang pagkakaintindi ko kanina, sabi ng tour guide, simula daw nahati yung North Korea and South Korea na nagkaroon na ng border, tinayo na nila tong DMZ or yung demilitarized zone, which is the dangerous zone in the world, dangerous border in the world. Imagine, we are here. Curious kasi talaga ako. Yung part na yan, yan yung papasok ng North Korea. And mind you guys, pag pupunta kayo dito, make sure na makinig kayo mabuti sa tourist guide nyo kasi there are some part ng tour na to na bawal mag-picture, bawal mag-video. Ang lamig. And may mga part din naman na okay. Kagaya nito.
But, make sure na mag-ingat pa din kayo. Like later, punta tayo ng tunnel. Alright, let's go to... And yung tunnel na yun, hindi siya pwedeng videohan or picturean. Originally, railway itong nilalakaran natin. Tapos yung ilalim niyan, puro tama daw ng bala. This is connected sa North Korea. Ayan yung mga glass panel. And then sa ilalim niyan, may mga red marks. Yun yung tama ng mga bala. May pinakita din sa amin doon sa mga dinaanan namin na colorful lang plywood na may number. Yun yung sign na bawal daanan yun ng mga eroplano. The founder and chairman of Yongdae, Mr. Chung Ju-yoon, crossed over to North Korea and took along with him 1,001 cow. Kaya may parang monument siya ng cow. Siya yung kauna-unahang tao na nag-cross sa DMZ papasok ng North Korea. Taga North Korea talaga siya. Tapos pumasok lang siya ng South Korea para nga magtrabaho. And siya din yung nag-suggest na magkaroon ng tour dito sa DMZ. This is the last tour gate papasok ng North Korea. And eto din yung filming location ng Crash Landing on You. His ambition to conquer South Korea. North Korea started the Korean War in alliance with the Soviet Union. July 27, 1953. It led to the formation of the DMZ around the military demarcation line to prevent the war from starting again. Yeoncheon Gyeonggi-do. This is the first tunnel. On March 24th of the following year, 1975, the second tunnel was discovered 13 kilometers north of Cheonwon, Gangwon-do. Grabe, ang sarap ng hangin dito sa labas. Yung tunnel na yon, if ever papasukin nyo siya hanggang loob, mapapadpad kayo dun sa mismong North Korea. Dun sa side nila na ginawa nila. So, na-discover lang siya ng South Korea, tapos nilagyan nila ng dalawang wall na sobrang kapal. Pero yung dulo ng tunnel na yon, meron siyang parang window. So, makikita nyo pa din yung labas doon sa part ng North Korea. Doon lang sa tunnel part ha. North Korea na yan guys. Yung pakabilang side. I suggest na huwag kayong magsama ng bata doon sa tunnel. And ang nakakahingal doon yung pabalik, yung pataas. Kasi, grabe parang feeling ko nauubusan ako ng hangin kanina. Ganon siya ka-intense. So, if may hika kayo or may kasama kayong mga bata, huwag nyo na lang ibaba doon. Kasi delikado talaga, as in. So, dito lang start yung lakad namin. And then, may daw parang train dyan. Na-open siya na may mga chair, pero hindi siya nag-ooperate ngayon. Nasira daw. So, ayan, walkway dyan. Hanggang dito, sobrang lalim na yan. And then, dito sa infiltration tunnel, hanggang dyan lang tayo. Tapos may makikita kang parang window. Yan, masisilip nyo na yan hanggang dyan sa North Korea, yung restricted area. So, tinakpan na nila kasi delikado. Guys, may mga souvenir dito sa DMZ. Actually, yung baba neto, yun yung tunnel na pinuntahan namin. Ang ganda, oh. Bumalik na ako dito sa bus. Sila nasa labas pa kasi sobrang lamig. Tapos nagugutom na din ako. Hanggang 2 PM na akong tour. And it's 11:20 na. So I think yung last na pupuntahan natin yung observatory. Yung tanaw mo talaga yung North Korea. So pakit tayo ng observatory deck. Pinadidinig yung music. Yun yung music na prepare dito ng South Korea. So, nakapasok na tayo ng observatory, Dora Observatory deck. Unfortunately, bawal na mag-video and mag-picture sa loob. Hindi katulad ng mga napapanood natin vlogs before. And tinakpan na din nila yung ibang area doon na masyadong open. So, restricted na siya.
Hanggang dito na lang sa labas pwede mag-picture. Saka mag-video. So, ito ibig sabihin yan, Dora Observatory. Ayan siya. So, yung part na yan na nasasagip ng camera ko, that's North Korea. So, yung last na pupuntahan natin is yung Unification Village na merong 200 residents. Ganun lang sila kaunti. May souvenir shop din sila dito sa labas. North Korea pala yung nabili ko ng magnet kanina. So, we're back in Hongdae. Pero sa Myeongdong ako bababa. Break ko to. Saka antok na din ako. So, hindi ako sure kung kakain mo na ako. Or babalik muna tayo sa guest house para matulog. Dumaan lang ang Olivia ang bumili ko ng mga hand cream. Pabalik na tayo sa guest house. Ito na yung mga pinabili ko. Yung mga bilin ni Katie, nakakaloka. Tapos nag-olive young tayo ulit. And then, kung makakalabas ako mamaya, bibili pa ako ng ibang noodles. Kasi 180 something lang pala yan per pack. As in pesos. Ganun siya kamura. So, nag-laundry na ako. Nasa baba yung mga labahan. Nainis ako dito sa bangs ko. Ito na lang yung suot ko. Ay, kapagod. So, tomorrow is our last day. Flight na rin natin bukas.